balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, bukod nga po sa plano ng Japanese Monster na Uya Inoue sa tatlong laban nito sa ngayong taong kasalukuyan, naikwento din po ni Inoue mga idol ang status nito pagdating sa timbang ng kanyang lalabanan. Una na nga natin pinag-usapan mga idol na plano ni Inoue na magdahan-dahan sa pag-akyat ng timbang at i-explore muna nito ang kanyang sariling division sa Super Bantamweight Division. Titingnan pa daw ni Inoue mga idol kung kaya ba ng kanyang katawan umakyat sa featherweight pagkatapos ng tatlong fight plan nito sa 2024, kung saan dito na rin inamin ni Inoue mga idol na kung pagbabasihan daw nito ang kanyang katawan kung hanggang saan lang talaga na dibisyon ang kanyang kayang akyatin. Brutal na sinabi ni Inoue mga idol na featherweight lang talaga na timbang ang sagad na bilang kanyang pinakamataas na dibisyon. Kaya sa mga nagsasabi daw ng mga boxing fans mga idol na gusto daw nila umakyat ang Hapones sa lightweight para palagan ang kapwa nito power puncher na si Gervonta Tank Davis, ay imposible daw po mangyari. Wala daw si Inoue magagawa mga idol dahil hanggang 126 pounds lang talaga ang kaya nito labanan. Kung saan mga idol dahil dito sa mga sinabi ni Inoue, sinilyuhan na nito ang kwento ng mga ilang boxing fans na tanging si Inoue lang daw ang fighter na kaya i-break ang record na tinala ni Manny Pacquiao, ang pagiging 8th Division World Champion nito. Walang chance na mangyari na tapatan ni Inoue si Manny Pacquiao sa ganitong record dahil featherweight pa lang suko na si Inoue at ang kanyang katawan. Imagine mga idol kung target ni Inoue na i-pursue ang record ni Manny Pacquiao. Lalaban ito hanggang super lightweight sa 140 pounds para maging 8 division. At ang mga champion nga dito mga idol, sina Tio Pimo Lopez Jr., Devin Haney at si Sobral Matias na di masamak na mas malalaki at matatangkad kumpara sa Hapones. Pero bilib tayo mga idol kay Inoue, lalo na sa kanyang team. Marunong sila maglagay sa tamang daan kay Inoue para hindi masyado mahirapan ng Japanese Monster. Pag hindi nila kaya, hindi talaga nila pinipilit mga idol. Unlike sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao, pinilit ito na lumaban sa mga kalaban kahit 3 o di kaya 4 na dibisyon ang pagitan sa kanyang regular na timbang. At sa mga nagsasabi mga idol na mga kapwa fighter ni Inoue na hindi daw sila kumbinsido sa bagsik ni Inoue sa bakbakan dahil puro naman daw hindi kilala ang kanyang mga tinalo, hindi na ito kasalanan ni Inoue mga idol. Lahat na magagaling at kampiyon sa kanyang dibisyon, tinalo niya talaga sa bakbakan. Alangan naman mga idol, papalagan nito si Tank Davis o di kaya kahit sino man ang sikat na fighter ngayon at talunin sa bakbakan para patunayan ang kanyang sarili. Hindi naman sila nabilong sa dibisyon ng Japanese Monster. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po inanunsyo ni Shakur Stevenson ang kanyang retirement sa boxing sports dahil wala daw sa kadibisyon nito ang gusto lumaban sa kanya. Ang inaasahan nito na unification fight kay Emmanuel Navarrete na pornada pa dahil ayaw ng WBO na mapalaban si Shakur sa kanilang titulo. Bagamat sa ngayon mga idol na meron na naglakas ng loob na kumasa sa hamon ni Shakur. Ito nga mga idol si Floyd Schofield, isang bigati na prospect ng Golden Boy at lightweight contender kapantay lamang ni Isaac Pitbull Cruz at William Cepeda. Ito manggi at ayaw naman ni Shakur lumaban. Nagpapahiwatig lang talaga ito mga idol na membro talaga itong si Shakur Stevenson sa mga cherry pickers sa lightweight. Gusto nito mapalaban sa may pangalan at alam niya kaya niya talunin sa bakbakan. Kaya marami ang naguguluhan ng mga boxing fans kay Shakur kung matapang ba talaga ito o sadyang maangas lang.